Praise God, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Yahweh, salamat Ama, muli niyo kaming binigyan ng pagkakataong makapagtipon muli sa lugar na ito upang ikaw ay aming mapapurihan. Salamat din sa pagkakataong kami ay muling makakapakinig ng iyong salita. Hayaan niyo po na ito po ay maghatid sa amin ng karunungan at mas lalo pa naming maunawaan ang kagandahan ng iyong mensahe. Minsan pa, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga puso't isipan, gawing kagaya ng matabang lupa, nang sa gayon bawat binhing mahahasik ay tumubo ng masagana sa aming mga buhay. At hayaan niyo rin po na biyayaan kami ng divine wisdom na nagmumula sa iyo, nang sa gayon ay maunawaan namin ang mabuting balitang aming pagninilayan. Any forms of hindrances, anumang mga gawa ng kaaway na nais umagaw ng aming mga atensyon, ay di namin pinapayagan sa pangalan ni Jesus. At ang Espiritong Banal lamang po ang siyang malaya namin inaanyayahang pumilos at maranasan sa gabing ito. Sa iyong lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Kung kayo po ay may dalang Biblia, mga kapatid, kayo po ay aking inaanyayahan na ito po ay buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 1, talatang 12 hanggang 15. Mark chapter 1, verse 12 to 15. Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at do'y tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya't magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan niyo ang magandang balita. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Palakpakan po natin ng malakas ang pagkakabasa sa kanyang salita. Praise God. Pwede na po kayo magsiupo sa presensya ng Panginoon. Ayan, maikli lang po ang gospel natin. Halos 3 verse lang po yan, mga kapatid. So si Mark kasi, kapangalan ko, o si Marcos, mga kapatid, ang ebanghelistang si Marcos, hindi siya masyadong nagbibigay ng mga detalye. Kumbaga, pag meron siyang gustong isulat o sabihin, direct to the point agad. Unlike kay Luke at kay Matthew na meron silang mga details na binabanggit. Like, let's say for example, yung temptation of Jesus na kung saan ang Panginoon ay meron silang account doon na nag-usap pa sila na gawing
tinapay ang batong iyon at dinala pa siya sa kaluktok ng templo. Pero dito kay Mark, ang sinabi lang dito ay dinala siya ng espiritu sa ilang at siya ay tinukso ni Satanas. At pagkatapos nun, siya ay pinaglingkuran ng kanyang mga anghel. Ang tapos agad ang usapan, mga kapatid. Kasi nga ho, ang preference ng pagsusulat ni Mark ay para ipakilala si Jesus as servant. More on action, mga kapatid. Kina Luke naman, kila Matthew, gusto kasi nilang ipaunawa sa kanilang mga reader na itong Jesus na ipinapakilala namin sa inyo, galing siya sa lineage ng hari. Kaya siya ay hari. Kaya more on details sila. Amen? Pero pagdating kay Mark, very brief yung kanyang pag-i-introduce after ng baptism. Doon agad, nasa temptation agad ang labanan, mga kapatid. So kung pagninilayan po natin ang gospel na ito, para bang masyadong bitin. Pero kung titingnan po natin ang first reading at second reading, and then itong ebanghelyo at siya ay ating dudugtong-dugtungin, makakakita tayo dito ng mensahe ng ating simbahan, mga kapatid. Now, ang wilderness o ang ilang, yan po ay madalas na ina-avoid ng mga tao. Bakit po? Kasi yan po yung lugar na hindi madali puntahan. Amen? Walang mga available na tindahan, walang available na pagkain, wala ka masyadong makakasabay ng mga tao. Sabi nga, ito yung road na less na tinatravel ng mga tao. So, ang challenge sa atin dito ay pag dumaraan tayo sa wilderness ng ating buhay, marami po sa atin na ayaw natin ng pain, ayaw natin ng loneliness, ayaw natin ng darkness. Pero ang katotohanan po kasi sa ating buhay pananampalataya, sa ating journey sa paglakad sa ating Panginoon, marami talagang mga pagkakataon na tayo po ay susubukin. Amen? Kaya nga po, tayo ay inihahanda. Sa wilderness, maraming mga tinig na mag-uudyok sa iyo na huwag mo nang pakinggan ang kalooban ng Diyos. Kagaya po ng ibinubulong ng kaaway sa ating Panginoon. Kakasabi lang po doon sa last verse ng verse 11, narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsabing, "Ikaw ang minamahal kong anak at lubos kitang kinalulugdan." And then, pagkatapos nun, nandoon na siya sa ilang at nagugutom. At ano po ang sabi ng kaaway sa kanya? Anak ka ba talaga ng Diyos? Anak ka ng Diyos, pinapabayaan kanyang magutom ng ganyan. Kaya gawin mo ng tinapay ang mga batong iyan para ikaw ay makakain. Kaya yung mga tinig na yun na nagsasalita, ang nire-represent niya na maging Diyos mo sa iyong buhay, yan, yung security, yung pagkain, yung katanyagan, yung pera, yung kapangyarihan. Walang masama dyan sa ganyang mga bagay. Good things yan actually. But good things become evil when Satan tries to convince us na hindi mo kailangan ang Diyos sa iyong buhay. Na okay lang mag-survive ka. Okay lang makakain ka. Pero ano yung point nito? Gumawa ka ng isang bagay na hindi naman ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Nandoon siya for 40 days fasting. Bakit siya aaloking kumain? Amen po, mga kapatid? Kaya hindi po tayo dapat ma-confuse at kailangan nating makita yung purpose ng ating buhay o ating paglalakbay sa buhay na ito, mga kapatid. Amen? Dapat nating maunawaan na sa lahat ng ito, sa kabila ng lahat ng ito, alam nating hindi nagpapabaya ang Diyos. Sapagkat matapos tuksohin ng Panginoon, nakita natin na ang mga anghel ay kanyang sinugo at siya po ay pinaglingkuran. So yan po ang itinuturo ng ebanghelyong ating binabasa. Ang mensahe po natin may pamagat po na strengthen to suffer. Pinalakas para sa isang pagsubok o pagdurusa, mga kapatid. So ano po ang connection ng second reading o sulat po ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya?
So, tingnan po natin yung sinasabi niya sa 1 Peter chapter 3 verse 17. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos. Kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. So, para ma-catch up natin yung paragraph na ito, mga kapatid, si Pedro, nagsasabi siya ng ang mga Kristiyano po ay talagang naka-incline, nakatakda na magdusa. Amen? Kasi usually tayo, gaya natin, may nagsabi sa akin, ay mga El Shaddai, may ingay yan, may hilig kasi yan sa mga kantahang malalakas. Kasi po, may binuksan akong mga NPG, tinatanong nila, ano ba yung El Shaddai? Ano ba yung ganyang gawain na yan? Tapos mayroong isang pilosopong sumugot dun, mga El Shaddai, may ingay yan eh. Yun yung kanilang interpretation, mga kapatid. Pero ang isang Kristiyano po ay talagang nakatakda na kung ano yung pinagdaanan po ng ating Panginoon ay pagdadaanan din natin. Kaya nga hindi mo pwedeng putulin yung krus eh. Hindi ka makakatawid. Diba? Sabi mo, haba-haba naman ng krus na ito. Nabibigatan na ako. Lagariin ko nga. Tapos pagdating pala sa isang sapa o sa isang tulay, kaya pala ang purpose ng cross na yun ay mahaba para makatawid siya, pinutol niya. Amen, mga kapatid? Amen. That's why it is better if God should will it so that yung suffering na yun ay atin pong maranasan. Amen? Kaya nga po, sabi po dito ni Pedro, no? Kung titingnan po natin yung paragraph ng kanyang pagsusulat, sabi niya dito, therefore, since Christ has suffered in the same flesh, arm yourselves with the same purpose. Kung ang Panginoon natin ay nagdusa, nakaranas siya ng kapighatian, pinagbintangan at sinaktan, ihanda rin natin ang ating sarili sa ganoong purpose, sa ganoong daranasin, mga kapatid. Amen? Kung mapapansin nyo, after ng confirmation ng tinig mula sa langit, biglang nandoon na agad siya sa wilderness at nakakaranas na siya ng temptation. Ganun talaga eh. Para hindi mo masabi sa iyong buhay na, ano ba yan? Kung kailan ako nagsusumikap maging makadiyos, kung kailan ako nagiging active na sa gawain, tsaka naman sunod-sunod ang problema sa aking buhay. Napansin niyo na ba yun? Dati, nung hindi naman kayo masyadong active umattend, parang wala namang nangyayari. Ngayong uma-attend na kayo, andyan na, pine-persecute ka na ng iyong asawa, andyan na, yung boss mo, sinisita ka na kasi lagi kang nagmamadaling umalis kasi kakanta ka pa. Kamantalang dati naman, ginagawa mo yun pero hindi ka napapansin. Pero nung nagmimitihi ka ng makasunod sa kalooban ng Diyos, nandyan na yung tukso. Bakit po? Kagaya po ng ginawa ni Satanas sa ating Panginoon, gusto niya kasi magduda ka sa calling ng Diyos sa iyo. Ganito ang ipinapaisip niya sa iyo eh. Anak ka ba talaga ng Diyos? Wala nga kayong pambiling bigas? Diba? Anak ka ba talaga ng Diyos? Tapos naputulan kayo ng kuryente, wala kang pambayad? Amen? Yun yung mga time na sa kabila ng paggawa mo ng mabuti, ang nangyayari ay parang kabaliktaran, parang, syempre, nag-e-expect ka na the more kang active, the more blessing, which is tama naman. Pero yung paalala ni Pedro, kung ang Panginoon nga ay nakaranas ng mga paghihirap, nagpakain at lahat ng mga tao, bandang huli, ito pa ang sumigaw na ipako siya sa krus, how much more pa kaya tayo? Amen, mga kapatid? Now, sa kabila po ng ganyang mga pangyayari na dapat ihanda natin ang ating sarili sa mga pagdurusa, sa mga suffering, kahit na ang ginagawa natin ay mabuti at tama, hindi naman tayo dapat panghinaan. Now, dito natin ipapasok yung sinasabi po sa first reading ng Genesis 9. Genesis chapter 9, 14 to 16. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa.
Parang iisipin mo, ano namang kinalaman nung covenant ng Diyos kay Noah? Dito sa suffering na sinasabi ni Peter at doon sa baptism na naranasan at temptation na naranasan ng ating Panginoon. Kasi kung papansinin niyo ho, mga kapatid, sa tagal ng pangangaral ni Noah, for almost 100 years nang siya ay nagpipreach, wala siyang na-convert. Miski isa. Wala. Diba mga kapatid? Kaya kung nag-NPG kayo at 3 ang nakuha nyo, tapos nung pinapa-attend nyo, isa na lang, aba, at least may isa. Si Noah nga 100 years, preach siya ng preach. Pero wala siyang na-convert, walang naniwala sa kanya. Minak pa siya, pinagtawanan pa siya, sapagkat sino ba naman ang matino ang ulo na gagawa ng sasakyang pandagat na nilagay sa tuktok ng bundok? Kasi di ba, pag gagawa ka ng sasakyang pandagat, dapat nasa tabing dagat lang para madaling irolyo, igulong. Hindi naman kasi alam nila na may darating na paggunaw. Now, yung pagbaha na ang sabi sa Bible, tumaas pa ng 20 feet from Mount Ararat, kahit dinosaur, hindi makakasurvive. Di ba? Kahit mga higante, hindi makakasurvive, mga kapatid. At yung ark na yon na ipinagawa kay Noah, ang Diyos mismo ang nagselyo. Siya mismo ang nagsara ng pinto. At ang tanging nakaligtas lang ay 8 tao. Kasama na si Noah, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak, at ang kanyang mga manugang. 8 lang. Kasama rin yung mga hayop na pares-pares. Talagang disaster yung nangyari. Bumukal, kabilaan, ang mga lagusan ng tubig, at nalunod ang maraming tao. Thousands of people. Pati mga hayop. Grabe. Patak ng patak ang ulan, walang tigil. 40 days din yata and 40 nights kung di ako nagkakamali. Basta tuloy-tuloy. And then, pagkalipas ng ilang panahon, nag-utos ng ibon na papakawalan. Yung uwak di bumalik yung kalapati ang bumalik. Meron ng kagat-kagat na butil ng dahon o halaman. Palatandaan na meron ng lupa. May sumibol na uling mga bagong halaman. Kaya ibinigay po ng Diyos yung covenant na ito. Paglalarawan na kahit gaano ka-disaster ang nagaganap sa ating buhay, sa mga nagmimithing makasunod sa kalooban ng Diyos at kagaya ni Noah na wala kang na-convert miski isa, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen? Kasi alam nyo, diyan tayo pinanghihinaan yung binigay mo naman lahat ng effort mo Di ba? Talagang trumabaho ka naman talaga. Bandang huli, siniraan ka pa. Bandang huli, lahat ng sisi ay nasa iyo. Pero kahit na ganun yung nangyayari sa iyong paligid, talagang sinisiklot ka ng baha, hinahampas ka ng malalaking alon, ang pangako ng Diyos, hindi ko kayo iiwan. Nandyan ako sa arko na yan. Katulad ng naranasan ng ating Panginoon na gusto niyang pagdudahin si Jesus na, nagugutom ka? Anak ka ng Diyos? Pinabayaan ka niyang magutom? Kahit na nakakaranas po tayo ng ganyang mga temptation sa ating buhay na para bang, bakit yung kapitbahay naming drug lord nakapagpatayo pa ng bahay? Ang ganda pa, tapos akong naglilingkod sa Diyos, ganito, barong-barong tinutuluan pa kami ng tubig. Pero, ano po ang mas maganda? Maghihirap ka sa buhay na ito na, let's say for example, umabot ka ng 60, 70 years and then namatay ka na, pero ang tutunguhan mo naman ay walang hanggan na paraiso na kasama mo ang Panginoon, okay sa yung naging masagana ang iyong buhay mo dito, pero ang eternal life mo naman ay nandoon sa Hades, nandoon sa hell. Di ba? Kasi ang temptation sa atin, tignan natin ang isang kasaganaan na dapat may pera ka. O kailangan naman natin ng pera. Dapat maganda bahay mo. Dapat ganito ang pamilya mo. Dapat malusog ka. Dapat wala kang sakit. Maganda rin yun. Pero lagi nating tatandaan
na ang mga bagay sa buhay na ito, pati na ang ating katawang lupa ay hindi permanente at iiwan din nating lahat. Kaya tinuturuan po tayo ng Bible na ang investment natin hindi dapat sa lupa, nasa langit. Amen? Kaya ho, pag tayo po ay nakakaranas na ng mga suffering, ng mga persecutions, mga kapatid ko kay Kristo, hindi tayo dapat magulat. Normal yon mga kapatid. Kasi kung ang Panginoon nga ay inusig, normal din na maranasan natin na usigin tayo. Maliban na lang kung maldita ka talaga. Di ba na inaaway mo yung mga kapitbahay mo, natural, uusigin ka talaga. Pero kung titignan natin ang life journey ng mga apostol, halos lahat sila namatay na martir. Di ba? Si Apostol Juan, itinapon sa kumukulong mantika o tubig sa isang kawa. Nalapnos-lapnos ang kanyang katawan pero buhay pa din. Yung kanyang kapatid, pinapugutan. Si Thomas, sinibat sa India. Sino pa ba yun? Yung isang gospel writer, I think Matthew or Mark, ipinakaladkad siya sa Egypt sa isang kabayo, kinaladkad siya sa buong Alexandria, Egypt. At kung ano-ano pa. Si Peter, pinako ng pabaliktad. Si Andrew, I think, ipinako siya ng pakros, mga kapatid ko kay Kristo. At kung ano-ano pang mga kahirapan ang kanilang mga naranasan. Kagaya ni Paul, sabi niya, naranasan kong magutom, naranasan kong mabilanggo. Nakita ko yung aking mga kasama, nilalagari sa gitna. Pero hindi siya tumigil sa pangangaral. Amen po, mga kapatid. Tayo naman nakalimutan lang ibigay LO, nagtampo na. Diba, mga kapatid? Nakalimutan Mahirap kasi kapag lahat ng kilos natin may bayad. Diba, mga kapatid? Ako nga ho ito, personal testimony ko lang. Akala ko, sa kabila ng pagsisipag ko na mag-NPG, magbahay-bahay, akala ko matutuwa lahat. Hindi pala. Alam niyo, narinig ko pa, ito namang DIC natin, daming pinapagawa. Ang dami ko daw pinapagawa. Di ba? Pag wala namang ginagawa, ganun din. Ito naman DIC namin, kung tamad-tamad, wala man lang ginagawa. Ngayon may ginagawa. Ang dami ko daw pinapagawa. Kaya alam niyo, kung masyado nating iintindihin yung sasabihin ng iba, wala kang magagawa talaga. Ang intindihin natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya sabi po ni Pedro, sabi niya dito sa 1 Peter 4:12-13, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. So, inihahanda niya ang mga Kristiyano na once na dumating na yung mga pag-uusig, huwag na kayong magulat, part na yan. Parte na yan. Awayin ka ng asawa mo, sagot-sagutin ka ng anak mo dahil sa paglilingkod mo, part na yan. Even the Lord Jesus, gusto siyang pauwiin ng kanyang mga kapatid. Sabi ng kanyang mga disciples, habang siya ay nangangaral, Lord, andyan po yung kapatid nyo tsaka nanay nyo, tawag kayo. Kaya sabi ng Panginoon, sinong aking ina? Sinong aking kapatid? Yan, tinuro niya yung mga tao. Yang mga nakikinig sa aking salita, yan ang aking nanay, yan ang aking kapatid. Kasi bakit? Ba't siya hinahanap ng kanyang mga kapatid? Gusto siyang patigilin sa pangangaral. Lalo na si Apostol Santiago. Persecutor niya, kapatid niya yan sa kanyang ina. Yung sumulat po ng letter of James. Pero bandang huli, dahil nga po sa pag-ibig ng Panginoon, sa kabila po ng mga masasamang ginawa sa kanya, ang iginanti pa rin ng Panginoon ay love, care, pagliligtas. Kita niyo po, pati yung kanyang persecutor na kapatid ay naging apostol. Amen? Kasi kung gagantihan po natin ng masama, edi ano pang pinagkaiba natin sa kanila? Doon talaga tayo nakadestined Yung sa kabila ng ginawa mong mabuti, ang igaganti talaga sa'yo, masama.
Sabi po ng Matthew 10:24-25, walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro't walang aliping nakahihigit sa kanyang Panginoon. Sapat ng matulad ng alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Sabi ng Panginoon, ako nga tinawag nila akong Beelzebub. Ano ibig sabihin nun? Pangalan ng demonyo. Lalo na kayo ng mga alagad ko. Di ba ho, mga kapatid? Kaya ho, huwag tayong panghinaan ng kalooban. Kung tinawag ka na baliw-baliw, okay lang yun. Tingnan nyo yung katabi nyo. Malapit na, no? Diba? Kasi nga, iba yung standard nila eh. Iba yung criteria nila. Pero sabi sa awit, sino yung kumanta kanina? Sabihin man nila na ako'y baliw. Diba? Yes. Di ba po? Now, ano po yung itinuturo ni Pedro para mapaghandaan natin ito ng buong kalakasan? Siyempre, ang Panginoon, hindi ko na masyado i-elaborate dun sa temptation of Christ kasi maraming beses na kayong nakapakinig ng ganyang topic, di ba? Yung fasting, yung paggamit ng Word of God, kasi ginamit ni Satan na yung Word of God, lalo na yung Psalm 91, di ba? Sabi sa kanyang salita, iingatan ka ng kanyang libu-libong anghel. Amen? So, hindi na ako masyadong mag-i-stick doon, mga kapatid. So, una na dapat nating tandaan, remember that Christ suffered. Pag tayo po ay nakakaranas na ng mga temptation, pagsubok, paghihirap, alalahanin natin na ganun din ang pinagdaanan ng Panginoon. Kung naranasan ng Lord, ba't naman hindi ko mararanasan? Kaya di ba minsan makakarinig kayo no, hala, may cancer siya, bakit siya pa? Anong gusto mo? Sa'yo. Di ba? Di ba, choir yun, tapos siya pa yung nasunugan. Hindi naman guarantee kasi yun na, kasi tayo minsan may mga tayo yung hyper faith na hindi ka na malulooban ng, kaya nga ipinagpipray natin pero nag-iingat ka din. Di ba ho? Kasi nga, nasa daigdig tayo na corrupted. Kaya pwede kang maging biktima ng mga masasamang tao. Kaya doble ang pag-iingat, double ang prayer, hindi ka pwedeng maging kampante. Sabi ng verse 17, higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. So, ano po yung gustong ipaunawa ni Apostol Pedro sa atin na dito, sa buhay na ito, may suffering talaga. Bunga kasi yan ng pagsuway ng ating mga magulang. Unang magulang. Diba? Dapat sana, hayahay lang ang buhay natin Pero dahil sa kanilang pagsuway, tingnan nyo si Eva, sa kanyang panganganak siya ay maghihirap. Kaya yung suffering, part na talaga yun. Ang dapat nating ipag-pray, Lord, pag nararanasan ko na ito, huwag mong bitawan ang aking kamay. Kasi kung tayo lang ang kakapit, pwede kang makabitaw sobrang bigat, para kang mababaliw sa dami ng problema. Kaya ang panalangin natin, Lord, sa kabila ng mga trials and testing na ito, hawakan mo ang aking kamay para hindi ako makabitaw. Amen? Kaya merong sinasabi sa letter of Hebrew, He suffered outside the gate, hence let us go with Him outside the camp, bearing His reproach. Gayun din naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Lumabas din tayo sa ating comfort zone. Ano yung comfort zone? Yung na-stagnant na kayo sa ganito. Kunyari, okay na to. Madami na yan, 20, okay na yan. Parang ganon. Hindi na tayo naghahangad na makapag-abot pa ng ibang lugar. Alam niyo ho, ang ginagawa ko po sa aking pag-NPG, pag nakita kong marami na, binibigay ko na sa mga kasama ko, hayuan nyo na yan. Kasi ayoko ring matempt na maging exclusive ako doon.
Ayoko kasi gusto ko makapakinig din sila sa ibang mga mahangaral, sa iba kong mga kasamahan. At saka para makapagtrabaho din ako sa ibang lugar. Pero yung ikukulong mo na yung mga taong yon, tapos ikaw na yung punong lingkod nila, aba, danger yun. Kaya ako, di ko masyado gusto yung mga, yung para bang, yung masyadong close. Yung mga tropa-tropa, parang gano'n. Ayoko ng gano'n eh. Kasi, familiarity breeds contempt. Pag masyado na kayong malapit, nandyan na, pumapasok na yung temptation. Amen, mga kapatid? Kaya dito, sabi ng Panginoon sa Mark 8:34, I bear the cross, and you will bear the cross. So, kung paano niyang binuhat yung cross, sabi ng Panginoon, buhatin niyo rin ang inyo-inyong mga cross. Amen? Kaya kung siya po na walang sala ay nagdanas po ng katakot-takot na pagdarusa, tayo pa kaya? Ikaw na nag-abono, ikaw pa napagdudahang nangupit. Naranasan nyo na yan? Ikaw na naghanap ng sponsor, ikaw pa yung napagduda na siguro binulusan nun yung kalahati. Di ba? Kasama po yan sa pag-uusig. Kasama rin po yan sa pagbibuild ng ating character. And then, dapat nating tandaan that Christ has triumphed and brought us safe to God. So, pinapalakas niya ang pananampalataya ng mga Kristiyano na dapat alalahanin natin sa kabila po ng mga temptations na naranasan ng Panginoon, siya po ay nagtagumpay. Amen? So, huwag natin isipin na, bakit pa ako magpapakahirap sumunod sa kalooban ng Diyos? Ang kapalit lang din pala, uusigin ako ng aking mga taong nasa paligid. Pero kung ganyan kasi ang mindset natin, isipin natin, hindi rin naman tayo deserving sa grace ng Diyos Di ba? Hindi naman talaga tayo matuwid. Hindi naman talaga tayo righteous. May kasalanan din tayo, marumi din tayo. Pero niyakap pa rin tayo ng Panginoon. Di ba? May awit na, niyakap mo ako sa aking karumihan. Ano yung niyakap niya? Yung cross. Yung cross na yon, bakit siya madumi? Kasi lahat ng sumpa, lahat ng shame, kadustaan, kahihiyan, kababuyan ng tao, naka-charge lahat doon sa cross na yun. Pero ang sabi, niyakap niya. Kasi bakit? Hindi yung kahoy ang nakikita niya Ang nakikita niya, tayo. Kaya, nung niyakap niya yun, kagaya nung gospel nung nakaraan, hinawakan niya ang may ketong na hindi pwede ayon sa batas ni Moises kasi baka siya mahawa at makapanghawa siya ng iba. Pero dahil sa kabanalan at kabutihan ng Panginoong Hesus, siya ang humawa at naging malinis yung taong marumi dahil sa ketong. Amen, mga kapatid. Kaya lagi nating tatandaan na anuman po ang mga nararanasan nating temptation, trials, mga kapatid, ang principle ay ganito. Ang goal mo, hindi yung humaba lang ang buhay and after all, mamamatay ka din naman. Ang goal mo, mga kapatid ko kay Kristo, ay mapatawad ang iyong kasalanan, maging malinis ka sa harapan ng Diyos. Kasi, gasino lang naman ang buhay ng tao Abutin ka ng 100 years, mamamatay ka pa rin naman Kayo ba gusto niyo umabot ng 100? Ang hirap din naman nun, yung dinadiaper ka, ang gastos. Diba? Siyempre, gusto mo rin makagraduate sa ganun. Amen? Sabi po ng 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyong mga kasalanan, upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Kaya, tayo, lahat na nasave, sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoon. Ano yung kamatayan na yun? Sa ating pagsampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ng bautismong Kanyang naranasan, yung immersion na inilubog siya,
Ibig sabihin, tayo ay inilubog na rin, namatay na rin sa ating mga kasalanan. At yung pag-ahon sa Kanya, yun din po ang pagtanggap natin ng bagong buhay. Amen, mga kapatid? Kaya, namatay siya para sa mga taong makasalanang tulad mo at tulad ko. Buo niyang binayaran ng kanyang dugo, hindi hulugan, na parang Bombay. Amen, mga kapatid? Kaya makakaharap na tayo sa Diyos dahil sa sakripisyo, dahil po sa naranasang kahirapan ng ating Panginoon, yung righteousness niya ang napunta sa atin. Kaya pwede tayong tumawag sa Ama directly ng Ama rin, sapagkat dahil sa ating Panginoon, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Amen, mga kapatid? Now, Brad, paano yan? Nag-suffer naman na pala si Lord hindi na ako dapat mag-suffer kasi binayaran niya na yung aking kasalanan. Tama. Pero yung ginawa kasi natin, may consequence. Ano yung consequence na yon? Dahil nga nasa corrupted body tayo, mamamatay pa rin tayo. Di ba? Ang binayaran ng Panginoon, yung eternal damnation natin na tayo dapat ay maghihirap sa impyerno, doon tayo na save. Yung ating spirit, yung ating soul. Now, para tayo po ay makawala at maging malaya, kailangan nating graduate dito sa katawang lupa na ito. Amen? Siyempre, ayaw din naman nating tumagal dito Ikaw ba, gugustuhin mo yung tuhod na may rayuma? Ikaw ba, gugustuhin mo yung lagi ka na lang nagpupunas ng brilliant para maging yung skin mo, maging brilliant nga? Pero pag tayo po ay tumanggap na ng glorified body, magiging malaya na tayo, maganda na yung ating katawan, wala nang kapintasan, hindi na iiyak, wala nang sorrow, mga kapatid. Sapagkat yun po ang ipinangako sa atin ng ating Panginoon. And then another thing, remember the days of Noah. Sabi po ng verse 19 to 20, sa kalagayan ito, nagpunta siya't nangaral sa mga espiritong nakabilanggo, mula sa mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko, iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Now, tingnan po natin yung sitwasyon. Nung time na yon, kagaya ng binanggit ko kanina, ang inabot po ni Noah sa kanyang pagpapaalala sa kanyang mga kababayan, minak siya, yung ininsulto siya, pinagtawanan siya, at tuloy sila. Pagsasaya, pag-iinom, pag-aasawa, pagkain, yun yung normal days. Amen? Sa kabila ng pagmamalasakit niyang paalalahanan ang kanyang mga kababayan. Ganon din po ang naranasan ng mga Kristiyanong sumunod sa ating Panginoon. Sa kabila po ng kagustuhan nilang ang mga taong ito ay makapakinig ng magandang balita, ano po ang iginanti ng mga tao? Like Esteban, siya po ay binato hanggang sa siya ay mamatay. Kaya nga si Cornelius noon, takot na takot siya kay Pablo kasi baka stone to death din siya. Pero parte talaga ng paglilingkod, yung ganyang mga persecution, mga kapatid. Now, ano po ang naging magandang istorya sa kabila po ng lahat ng yon? Sa kabila ng punishment na ipinaranas ng Diyos sa humanity nung time po ni Noah, after naman noon, may panibagong sibol ng buhay. Amen? May bagong generation na magmumula kay Noah. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yung anak mo, di mo maakay, pero baka yung apo mo, yun ang maakay mo. Kasi bata pa Diba? Kaya, alam nyo, merong mga pag-aaral na ang tao, 14 years old, di siya makapakinig ng good news. Parang pahirap ang paglaki niya maging yung tumanggap siya ng salita ng Diyos. Kaya habang bata pa, tinitraining na sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya tayo, bilang pagwawakas, mga kapatid ko kay Kristo, huwag tayong panghinaan ng loob. After all, ng pinagdaanan ng Panginoon,
Katabi niya ay mga mababangis na hayop, hindi siya pinabayaan ng kanyang ama. Amen? At kung paanong ang Panginoon po ay namatay, no? Sa larawan po ng pagbabautismo, tayo po na lahat na sumasampalataya sa Kanya, meron ding magiging panibagong buhay. Sabi po ng 1 Peter 3:21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi sa katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Amen? So tayo ho, mga kapatid ko kay Kristo, nagpapabaptize tayo, hindi para maging malinis yung ating katawan. Kasi sa kanila, form of cleansing yun eh. Binabautismuhan tayo ng Panginoon para ihanda. Amen? Sa darating po na February 14, Ash Wednesday na. Amen? At papalapit na tayo sa tinatawag na Lent season or Quaresma, mga kapatid. Kaya anumang mga pag-uusig, kasakitan, kahirapan man ang ating maranasan, lagi nating tatandaan na kahit kailan hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tayo po ay magsitayo sa Kanyang presensya. Panginoon, kagaya po ng pangako na iniwan mo kay Noah, na ang sabi mo sa tuwing lalabas ang mga ulap at ang bahaghari, aalalahanin mo ang pangako mong hindi mo nagubunawin pang muli sa pamamagitan ng baha ang mundong ito. Gayon din po, Panginoon, ang ipinangaral ni Apostol Pedro, na hindi na kami dapat mabigla kung makaranas man kami ng mga suffering sa buhay na ito. Dahil kung kami man ay nakakaranas, ang dapat naming tandaan, pinagtagumpayan mo na ang lahat ng ito. Hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa lakas na nagmumula sa iyo, kaya kaya naming overcome anumang mga trials and temptation dahil pinalakas mo kami through suffering. Taas po natin ang ating mga kamay sa gabing ito at panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. Sa kalaliman, ako'y magtitiwala sa'yo. Sabihin man ng mundo, ako'y baliw sa'yo. Susunod pa rin ako. Pag-uusig man o kamatayan, di ako matatakot. Iiwanan ang mga pangarap ko dahil mahal kita. Panghahawakan ko. Panghahawakan ko. Mga pangako mo. Mga pangako mo. Alam kong hindi ako mabibigo. Minamahal kita. Sinasamba kita, ikaw ang lahat sa'kin, ako'y para sa'yo. Mula sa mga bundok hanggang sa kalaliman, Mula sa taas ng bundok hanggang sa kalaliman, ako'y magtitiwala sa'yo. Sabihin man ng mundo, ako'y baliw sa'yo. Susunod pa rin ako. Pag-uusig man o kamatayan, di ako matatakot. iniwanan ko. Iiwanan ang mga pangarap ko dahil mahal kita. Yes, Lord, panghahawakan namin. Panghahawakan mo mga pangako mo. Alam kong hindi ako mabibigo. Minamahal kita. Minamahal kita.
sinasamba kita. Ikaw ang lahat sa'kin, ako'y para sa'yo. Panghahawakan ko, Panginoon. Panghahawakan ko, mga pangako ko. Alam kong hindi ako mabibigo. Minamahal kita. Minamahal kita. Samba kita. Sinasamba kita. Ikaw ang lahat sa'kin, ako'y para sa'yo. Panghahawakan ko, mga pangako ko. Alam kong hindi ako mabibigo. Minamahal kita, sinasamba kita. Ikaw ang lahat sa'kin, ako'y para sa'yo. Ikaw ang lahat sa'kin, ako'y para sa'yo. Ikaw ang lahat sa'kin, ako'y para sa'yo. Yes, Lord. Bilang sinugo ng kataas-taasan at ang ibinansag sa iyo'y anak ng tao, nagpakatao ka at naranasan mo ang nararanasan ng karamihan sa amin. Ang mga suffering, ang mga temptations, sa kabila ng mga magagandang ginawa at mabubuting ginawa, ipinapatay ka pa rin kahit wala kang kasalanan. Tinawag ka pa rin Beelzebul. Kahit ikaw ay anak ng Diyos, naranasan mong magutom, naranasan mong walang matulugan, pero sa kabila ng lahat ng tukso, iyan ay iyong pinagtagumpayan. Kaya kami na alam namin sa aming mga sarili na kami po ay mahina, nagtatagumpay kami hindi dahil sa aming lakas. Nagtatagumpay kami dahil mayroong Jesus na namatay para sa amin, upang kami ay tubusin sa aming mga kahinaan, upang kami ay bayaran sa aming mga kasalanan. Kahit anong gawin naming effort like Noah, na walang na-convert ni si Isa maliban sa kanyang sambahayan, salamat pa rin, Panginoon, dahil kahit na minority kami, iniligtas mo kami. Sa lahat ng pumasok sa arko, nakaranas ng iyong kahabagan, Panginoon, at sila rin ay iyong pinagpala. Lord, sa kabila po ng mga effort namin na pagpapaalala sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kapitbahay, kaibigan namin, and then ang sukli sa amin ay ini-ignore lang kami, Panginoon. Ang paalala po ni Apostol Pedro, huwag na kaming magulat, huwag na kaming magtaka. Pero dalangin pa rin namin, Panginoon, na ang mga mahal namin sa buhay, bago pa man dumating ang panahon ng paghuhukom, ay mailigtas din base sa amin pong pananampalataya. Isinasamo rin namin, Lord, na hindi sila mapahamak. At dalangin namin na ang bawat isa, Panginoon, ay patatagin niyo po. Strengthen us, O God. Anumang mga pagsubok, anumang mga kahirapan, even death, huwag kaming tumigil gumawa ng mabuti. Sapagkat ang pangako mo, ayon sa iyong salita sa Galatians 5, ang mga taong hindi nagsasawa sa paggawa ng mabuti ay may nakalaang gantimpala. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang lugar na ito ng tibagan, Panginoon, lalo na po ang tahanang ito sa pangunan ni Sister Ne, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, 10 ng mga kasamahan niyang mga manggagawa. Huwag nawa, Panginoon, panghinaan sa kabila ng mga effort, Panginoon. Marami man o konti ang maakay, ang mahalaga, ginampanan namin ang aming mga tungkulin. Ang mga choir, Panginoon, wag magsawa na patuloy magpasalamat at magpuri sa iyo, Panginoon. At gayon din po ang mga lingkod nyo na mga mangangaral,
na patuloy na maging transparent sa kanilang pangangaral, Panginoon. At anuman po ang aming mga tanggapin, maranasan, Panginoon, matuto kaming ipagpasalamat palagi yan dahil parte yan, Panginoon, ng paghuhubog niyo po sa amin. Lord, i-bless niyo ang lahat ng dumalo. Anuman pong aming mga prayer request ngayong gabing ito ay inaangkin po namin. Kami po ay binigyan niyo na ng katugunan sa pangalan ni Jesus. Gayun din ang lahat ng mga may karamdaman mula ulo hanggang talampakan, ang mga may matataas na blood pressure, Panginoon, ay mag-normalize. Ang mga diabetic, Panginoon, mag-normalize ang mga sugar, Lord. At gayon din po ang mga may nakakapang mga bukol sa kanilang mga katawan ay lusawin ang iyong kapangyarihan in the mighty name of Jesus. At gayon din ang mga nakakaranas, Lord, ng mga mabibigat na problema sa kanilang pamilya. Ikaw po, Panginoon, ang siyang kumilos. At dalangin namin na sa aming pag-uwi, anuman pong aming kahilingan, ay answered prayer na sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Give thanks. Glory. May pinagbala. Amen. Talaga naman. Ano? Hallelujah. Sa lahat ng mga... Bakit ba, no? Okay na? Okay. So, kayo ba'y naniniwala na lahat tayo answered prayer? Special prayer sa nagbigay ngayon ng ating pagkain, birthday celebrant ng aking pamangkin na nasa Taiwan. At saka no, ipag-pray na lang natin, no? Okay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat sa biyaya mo. Dalangin ko po. Lahat na may kaarawan, dalangin po namin na bigyan po sila ng good health, long life. Si Malu, na kung saan birthday ngayon, at saka ni Lester. At sa lahat ng may birthdays, i-bless mo po silang lahat. At lahat ng tumutulong sa gawain na to, dalangin ko po na patuloy ibuhos ang abundant blessing and abundant health. Dalangin po namin ang lahat na nanonood sa Facebook Live, ano man ang kanilang karamdaman, tulad ng sinabi kanina ni Brother Mark, silang lahat ay pinagaling na. At lahat ng mga kahirapan na dinadaanan dito sa lupa, ay tiyak, magtatagumpay tayong lahat. Amen? Maraming salamat at sa darating na Wednesday, ay as Wednesday na, no? Kaya siguro yung hindi makakasimba ng
umaga, pagkatapos ng ating gawain, akyat na lang tayo sa taas para sa misa. Wala tayong mga pari ngayon sa ating parokya nanghihiram. Kaya kung ibig mag-attend na mass ng umaga, tanghali pwede, pero after ng ating gawain, pwede tayo umakyat sa taas para doon tayo matend ng mass. Maraming salamat at God bless us all sa lahat ng mga narito sa darating na Monday. Muli tayo babalik sa lugar na ito. Amen po ba? Amen. Yes. May enhancement, no? Sa tomorrow. Shout out. Shout out. Magaling na raw yung mga nakarinig na may mga God bless us all. Count your Maraming blessing. nakikinig dyan sa Langit paligid. sa lupa. Amen. God bless all. God bless po. Pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Amen. Ay, meron daw po tayong second collection para po sa ito yung ating gawain po na ginagawa. Para po sa ating mga preacher, mapaakyat ang bundok. Mga kasalanan ay hinugas ang tubos. Lagi sa lupa ang aking nadarama. Kapaligahan, ngayon nasa akin na. Jesus, walang katulad mo. Sa pag-ibig mong tunay, kailan may di mawawalan. Jesus, wala nang hihigit sa'yo. Sa biyaya mong kalan, kapayapaan sa puso ko. Ako'y pinatawad at pinubos, ako'y pinalay at pinagpalabos. Sa puso Kalbaryo ako'y linubos, mga kasalanan ay hinugas at tubos. Langit sa lupa ang aking nadarama. Kapaligahan, ngayon nasa akin na. Jesus, walang katulad mo. Sa pag-ibig mong tunay, kailan may di mawawala. Jesus, wala nang hihigit sa'yo. Sa biyaya mong alay, kapayapaan sa puso ko. Walang katulad mo. Sa pag-ibig mong tunay, kailan man di mawawala. Jesus, wala nang hihigit sa'yo. Sa biyaya mong alay, kapayapaan sa puso ko. Jesus, walang katulad mo. Sa pag-ibig ng tunay, ay di mawawala. Jesus, wala nang hihigit sa'yo. Sa biyaya mo, kapayapaan sa puso ko. Jesus, wala katulad mo. Sa pag-ibig ng tunay, kailan may di mawawala. Jesus, wala nang hihigit sa'yo. Sa biyaya mong alay, kapayapaan sa puso ko.
Shout out. Sa mga taga-Sorsogon, mga taga-Samar, Shout out po. mga taga-Tugigaraw. Lahat ng taga Taiwan. Para official ano, shout out sa lahat. Oo, dapat may ganun. Hindi, yung ano, yung record mo, lagyan mo sa ulo, sa lagyan mo ng ano. Live pa na kami. Kahit pala yan, ano, Sa recording. hindi siya record. Pwede yun pagkatapos talaga. Tuloy-tuloy. Susuot mo na ba? Susuot mo na. Galing po kasi ako ng ano, ng